kilalanin natin ang Bible character of the day na si King Saul o Haring Saul. Mga kapatid, alam niyo po, si Haring Saul ang unang hari ng Israel. Noong nanghingi po ng hari yung mga tao sa Diyos, siya ang pinili at inanoint ni Propetang Samuel. Si Saul ay anak ni Kish na nagmula sa tribo ni Benjamin. Inilarawan siya sa Bible na pinakamatangkad at pinakamagandang lalaki sa buong Israel. 30 years old si Saul nang maging hari at namuno sa Israel sa loob ng 42 taon. Noong una, naging maganda yung pamumuno ni Haring Saul. Nagtagumpay siya sa mga labanan sa mga kaaway ng Israel. Ngunit, hindi nagtagal ay nagsimulang sumuway sa utos ng Diyos si Haring Saul sa kanilang laban sa mga Amalekita. Inutos ng Diyos na lipunin ang lahat, ngunit iniligtas ni Haring Saul ang hari ng Amalekita na si Agag. Nagtira rin siya ng mga hayop kahit malinaw ang utos ng Panginoon na walang ititira dahil nais niyang pagbigyan ang hiling ng kanyang mga sundalo. Ito ang naging mitsa kung bakit binawi ng Diyos ang kaharian ng Israel sa kanya at inilipat ito kay David or kay David. Bukod pa dito, nagkaroon ng inggit si Haring Saul kay David. Si David ay nakilala sa pagpatay sa higanteng si Goliath. Habang papalapit si David sa Diyos, lalo namang lumalim ang inggit at galit ni Haring Saul sa kanya. Gumawa si Haring Saul ng iba't ibang paraan para ipapatay si David, ngunit hindi siya nagtagumpay. Piniling magpakamatay ni Haring Saul matapos lubhang masugatan sa gyera laban sa mga Filisteo. Ito po, Pastor Dave, ikwento po natin kung paano ba nagsimula ng istorya ng pagkapili kay Saul bilang unang hari. Nagsimula ang istorya ni Saul sa pagkawala ng kanilang mga alagang asno o mga donkeys. Ayon sa salita ng Diyos, ang tatay niyang si Kish ay mayaman at may mataas na reputasyon sa kanilang tribo na Benjamin. Inutusan si Saul ng kanyang tatay na hanapin ang mga nawawalang asno kasama ang isa sa kanilang mga utusan. Pero pakalipas ng 3 araw na paghahanap, hindi pa rin nila nakita ang mga asno. At susuko na sana si Saul at gusto na umuwi. Dahil sabi niya na baka mag-alala na ang tatay niya sa kanya. Actually, 30 taon na siya. 30 years old na si Saul nung nangyari ito. Pero nakakapagtaka na ang tatay niya nag-aalala pa rin sa kanya. Pinayuhan siya ng kanyang kasamang utusan na konsultuhin muna nila ang isang propeta na kilala doon sa lugar na yon para malaman nila kung saan napunta yung mga nawawalang asno. Doon nakilala ni Saul si propetang Samuel. Bago pa nakita si Saul at si propeta Samuel, ay inutusan na ng Diyos si Samuel na pahiran niya ng langis sa ulo ang isang lalaking lalapit sa kanya sa araw na yon bilang tanda na siya ang pinili ng Diyos na maging unang hari ng Israel. At yun ang nangyari. Niloob ng Diyos na mawala ang mga asno para sadyang makilala ni Saul si propeta Samuel na hinanda ng Diyos para tuparin ang plano niya na gawing unang hari si Saul. Pero nakapagtaka po talaga yung pag-aalala ng tatay. Ito po yung mababasa natin sa 1 Samuel chapter 10 verse 1 to 2. Na makagayoy kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at ibinuhos ang langis sa ulo ni Saul at hinagkan siya. At sinabi, hindi ba hinirang ka ng Panginoon upang maging pinuno ng kanyang mana? Pag alis mo sa akin ngayon, makakasalubong mo ang 2 lalaki sa tabi ng libingan ni Raquel. Sasabihin nila sa inyo, ang mga asno na iyong hinahanap ay natagpuan na at ngayon ay hindi na inaalala ng iyong ama ang mga asno at ang inaalala niya ay kayo at nagsasabi, anong gagawin ko sa aking anak? Yun po yung story na pasimula.
Anong klaseng pagpapalaki ba yung pinagdaanan ni Haring Saul dito po sa kanyang pamilya at ano ang naging epekto nito sa pagkahubog ng kanyang pagkatao, Pastor Dave? Oh, napaka-importanting tanong yan, no? Yes. Makikita natin sa story ng Saul na ang tatay niya ay walang masyadong tiwala sa kanyang anak kahit na ito ay 30 taon ng gulang. Nag-aalala pa ang tatay niya sa kanya at hindi rin siya binigyan ng pera. Actually, nung isinugo niya si Saul na hanapin ang mga nawalang asno. Pero yung utusan, may pera, no? Kapagtaka. At yung pera ngayon ang binigay nila kay Propeta Samuel bilang abuloy para sa pagkonsulta sa kanya. Kahit na si Saul ay tinuturing na pinakamatangkad at pinakagwapong lalaki sa buong Israel, napapansin natin na mababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Ito rin nga ay sinabi sa kanya ni Propeta Samuel sa 1 Samuel 15 verse 7, no? At sinabi ni Samuel, bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ba ikaw ay ginawang pinuno ng mga lipin ng Israel at hinirang ka ng Panginoon upang maging hari sa Israel? Kaya nung ipinakilala na siya ni Propeta Samuel sa buong Israel, papakilala niya yung buong unang hari nila, dahil sa kanyang maliit na pananaw sa kanyang sarili, ito ay naging dahilan na hindi siya nagpakita at humarap sa mga tao sa araw na dapat ipapakilala na siya sa buong Israel. Mababasa natin to sa 1 Samuel 10, 17. Dito mababasa natin, at tinipon ni Samuel ang bayan sa Panginoon sa Mizpah. Si Saul na anak ni Kish ay siyang napili, ngunit nang kanilang hanapin siya ay hindi natagpuan. Kaya't muli nilang itinanong ang Panginoon, at ang Panginoon ay sumagot, tingnan mo, siya ay nagtago sa mga daladalahan o mga bagahe. Imagine, pinakamatangkad nakatago sa mga bagahe. Sila ay tumakbo at kanilang kinuha si Saul mula roon. Nung siya ay tumayo sa gitna ng taong bayan, siya ay mas mataas kaysa sinuman sa taong bayan mula sa kanyang mga balikat pataas. Ito nagtakapagtaka, no, Cheryl. Bakit maliit ang tingin ni Saul sa kanyang sarili? Diba? Kahit siya ang pinakagwapo at pinakamatangkad sa buong bansa, di ba? Actually, malaki ang posibilidad na dahil ang tatay niya ay may iniingatang reputasyon at pangalan sa tribo ng Benjamin, na naging mahigpit ang pagtrato niya sa kanyang anak na si Saul para hindi siya mabigyan ng kahihiyan sa kanilang pangalan sa mga katribo nila. Ito ay nakita natin sa matinding pag-aalala niya sa kanyang anak, lalo na nung ito ay nabigo sa paghahanap ng nawawalang asno. Ang mababang pagtingin at kakulangan ng tiwala ng tatay niya sa kanya ang naging dahilan ng mababang pagtingin ni Saul sa kanyang sarili. Nangyari din ito ito po ay nangyayari din sa ating mga anak. Yes. Pagpalagitan silang pinagagalitan at hinaham ng magulang, lalo na sa pamamagitan ng masasakit na salita na panlibak sa bata. Kaya may babala ang salita ng Diyos dito sa atin, no? Basahin natin ito sa Colossus chapter 3 verse 21, no? Sabi dito, mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Okay, mababasa rin natin sa sulat ni Pablo sa Taga-Epeso chapter 6 verse 4. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak at usually dahil sa kalupitan. Sa halip, palakihin niyo sila ayon sa tamang disiplina at aral na nagmumula sa Panginoon. So itong dahilan kung bakit naging mababa ang tingin ni Saul sa kanya sarili. Sana itong parting ito ay sa mga nakikinig po na mga magulang, sino ba naman din ang magulang na hindi very protective or gustong lumaki ng maayos yung anak. But sometimes we forget na kung paano yung tamang pakikipag-usap sa kanila. Parang yung nangyari kay Saul na pwedeng pogi, di ba? Matangkad, di ba? Model na model yun dating pang Mr. Universe. Pero dahil nga, sabi nyo nga, dahil dun sa pagpapalaki sa kanya, ng kanyang tatay, ng kanyang magulang, hindi naging buo yung kumpiyansa. Laging may doubt. Doon yung insecurity sa sarili. Na dapat, di ba, magulang ang nagbibigay niyan sa mga anak. Baka minsan lang, kailangan mapaalalahanan ang mga magulang na parang, paano bang, anong ginagawa mo, Pastor Dave, when you talk to parents na
mag-ano lang kayo, check nyo lang, reality check, paano nyo ba pinapagalitan or pinagsasabihan ng mga anak nyo? Kasi baka mamaya, akala nyo mabuti, pero tumatatak na pala, no? Habang paulit-ulit yung mga sinasabi ng mga magulang sa kanila at nakaapekto na sa paglaki. Actually, malimit ko kinikwento yung ginagawa ko sa aking mga anak, sa aking mga seminar para sa mga magulang. Napakahalaga na balansehin natin ng affirmation yung ating mga anak. Yung hindi lang lagi natin nakikriticize sa kanilang pag-uugali, kundi bigyan rin natin ng panahon na sinasabi natin magagandang katangian nila at na tayo ay proud sa kanila. At lagi natin bigyan diin na ang kanilang kakayahan na maging better na mga tao. Bigyan sila ng pangitain kung anong magiging sila. Naalala ko si Pablo Picasso, lagi ko itong kinikwento. Si Pablo Picasso po ay napakagaling na pintor. No? At nung siya'y matanda na, ay nilapitan siya ng mga kaibigan niya, tinanong sa kanya, Pablo, lahat ng inyong ginagawa ay napakagaling, napaka-excellent, no? Anong sekreto ng katikilaan mo? Ba't ang galing-galing mo? Alam mo, sabi ni Pablo Picasso, well, kasi nung bata ako, maliit pa lang ako, ang nanay ko laging sinasabi sa akin, anak, pag ikaw ay naging sundalo, sigurado ako magiging general ka. Kung ikaw ay maging isang pare, sigurado ikaw magiging papa. At naging pintor ako, at ngayon, ako yung naging Picasso. So sinasabi niya, kaya ako dakila, kasi ina ko, laging binibigyan ng pangitain na magiging dakila ko one day. Ganon kabilib ang nanay ko sa akin. Kaya ito'y nagbigay ng lakas sa akin at tapang na pagbutihin ko yung aking mga ginagawa hanggang sa naging dakilang pintor ako. Yun ang sekreto niya. Baka kasi ngayon, Pastor Dave, no, sa kadaming ginagawa ng mga magulang para kumayod, mas napapansin nila pag may mali. Pag may nagawang hindi maganda, yung kagalingan, kabutihan, hindi na pinapansin. Parang, ay okay na siya. Thinking yung magulang, ay walang problema. Pero pag may nakitang, So yun ang nagiging relasyon ngayon ng anak at magulang. Nag-uusap na lamang tuwing napapagalitan. Tama yan. Kasi yung ating kultura kasi, ang tawag sa ating culture, shame culture tayo. Na tayo lumaki sa paniniwala na ang paraan ng yung pagkokorek ng ugali ng isang tao, kailangan pahiyain mo siya. Pahiyain mo. Sabihan mo na masasakit na salita para sana ay matulak mo siya na baguhin yung kanyang pag-uugali. Pero sa ating pagsasalita ng mga negatipong salita sa bata, lalong nasisiraan ang loob ng mga anak. Yes. Nasisira yung pananaw nila sa sarili na tulad na nangyari kay Saul. At paglaki niyan, uhaon-aho yan sa kanilang importansya. To the point na kuminsan, nakakaroon sila ng maling mga desisyon sa buhay dahil doon. Marami nagsasabi sa akin, Pastor, ba't yung anak ko napaka-addict sa gaming? Addict sa Facebook or sa social media. Wala nang oras sa amin, puro na lang cellphone at saka yung computer. Sabi ko, alam nyo kasi, doon sa gaming at saka sa social media, nakakaramdam yung anak nyo na meron silang identity doon. Meron silang importansya doon. Kaya kung ang pamilya ay kulang sa pagbibigay ng ganyang feeling na may identity sila sa magulang nila, meron silang magagandang katangian, ihahanapin ng mga anak niyan sa labas. At dahil yun ay tumutugon sa kanilang hinahanap na pandama na may halaga sila, meron silang importansya, doon sila na-addict kasi nag-need yung nag-need nila. Isa to sa mga problema talaga sa ating kapanahonan ngayon na sa ating shame culture na sanay tayong hanapin lagi yung mali. Hindi natin makita yung maganda. Balikan po natin yung kwento ni Haring Saul, Pastor Dave. Maganda yung naging simula ng pamumuno niya Pero ano kaya yung naging dahilan ng pagsuway ni Saul sa Diyos? Bakit masinunod niya yung sariling kagustuhan niya at ng mga sundalo niya kahit malinaw ang utos ng Panginoon? Dahil hindi nga nakaranas si Saul ng pag-aaproba o approval sa kanya ng kanyang tatay na may maliit ang pagtingin sa kanya, hinanap niya ang pag-aaproba na yon sa kanyang mga tauhan nung naging hari na siya. Siya ay naging people pleaser o palagi ang sumasang-ayon sa kagustuhan ng mga tao dahil sa paghahanap niya ng pagpapahalaga sa kanya ng mga tao na hindi niya naranasan sa tatay niya. Ito ang dahilan kung bakit mas sinunod niya ang kagustuhan ng kanyang mga sundalo sa halip na sundin niya ang malinaw na pinag-utos ng Diyos na patayan ng lahat ng mga Amalekita at lahat ng kanilang mga hayop.
Babasa natin to sa 1 Samuel 15, verse 24 to 26. Ito, malinaw ito. Sinabi ni Saul kay Samuel, nakasala ako, sinuway ko ang mga utos ni Yahweh at bilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan, kaya pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Ngayon ay nakikiusap ko sa iyo na patawarin mo na ako ang aking kasalanan at samahan mo ako sa pag-uwi upang ako yung makapagsamba kay Yahweh. Sinabi sa kanina Samuel, hindi kita masasamahan sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh. Itatakwil ka nila bilang hari ng Israel. Yun po yung malungkot na istorya niya. Medyo we touched on this already, yung epekto ng paraan po ng pagpapalaki o pananaw ng paglaki ng isang anak. Kung paano pinalaki ng magulang. Pero kasalanan ba, Pastor Dave, ng mga magulang yung mga maling desisyon ng kanilang anak? Well, sa story ni Saul, malinaw po na pinanagot siya ng Diyos sa mga maling desisyon niya na pagsuway sa utos ng Diyos. Hindi na kasalanan at responsibilidad ng mga magulang ang mga naging desisyon na magulang niya, si tatay niya, ang mga naging desisyon niya sa buhay niya dahil siya ang nagpasya noon at hindi naman ang kanyang magulang. Hindi natin pwedeng isisi sa ating mga magulang ang ating mga maling desisyon sa buhay. Ano man ang maging tayo at anumang maging kinabukasan natin ay bunga talaga ng ating sariling mga desisyon. That's why mahalaga na bagaman maaring tayo kulang sa pagtitiwala ng magulang sa atin o hindi naging magandang pagpapalaki sa atin, hindi dahilan yun para gumawa tayo ng mga maling desisyon. Diyan nagagawa natin. Dahil kung minsan gusto natin ng pakita ng rebellion natin sa ating magulang, magsasuffer dyan tayo. Makita natin sa Saul, pinanagot siya ng Diyos sa lahat ng kanyang desisyon. Kaya yun po yung mahalagang maalala ng mga anak. Marami po yung nakakaranas ng inggit gaya ng naramdaman ni Saul kay David. Ilang beses niya sinubukang ipapatay. Pero yung inggit, let's focus on the inggit, Pastor Dave. Paano ba maiiwasan ang maramdaman itong inggit sa kapwa? Yeah. Well, pag-uhaw tayo sa sariling kahalagahan natin na maaaring din natin masyadong naramdaman, madali nga tayong mainggit sa ibang tao na mas pinapahalagahan ng iba. Kaya maganda po yung pasimula sa pamilya. Bawat anak sa mabigyan sana ng pakiramdam na silang sariling importansya or sariling identity. Kasi iwasan rin ng mga magulang ang pagkumpara. Kasi unique ang bawat anak. Maring kainaan ito ng isang anak na kalakasan ng isa. Pero meron namang kainaan itong isa na kalakasan naman ng isa. So mahirap po talaga yung comparison kasi lalong naramdaman ng bata na nire-reject ang kanyang pagkakaiba. So pero hindi lamang yung magkaroon ng maganda sanang pagbibigay ng importansya sa bawat anak sa pamilya, kundi yung magkaroon sana ng kasamahan ang isang tao ng mga tao na laging binibigyan siya ng pagpapahalaga. Yung maramdaman niya in-affirm siya sa kanyang mga kasamahan. Nung ganito ang nangyari kay Saul, nung naging sikat si David sa lahat ng mga tao dahil sa kanyang katapangan at pagpaslang sa higanting si Goliath, siya ang tinuring na tagapagligtas ng Israel laban sa kalaban niya ng mga Pilisteo. Dahil kulang si Saul sa pagpapahalaga o pag-aaproba ng kanyang tatay sa kanya na nangbunga ng kanyang kauhawan sa sariling importansya, ay hindi niya matanggap na may taong mas tanyag sa kanya. Kaya ganoon nakalalim ang kanyang pakainggit at galit kay David na ilang beses niya nga pinapatay. Maiwasan natin to kung magkaroon na tayo ng ganyang mga kasamahan na lagi nag-affirm siya na tawag niya parang meron tayong sariling support community or support group, no? Para lalo na pag tayo marami pinagdaanan ng sakit sa ating pamilya. Kailangan kasi mahil tayo dyan At yung mahalaga din yung pagpapatawad natin sa mga maling pamamaraan na ating magulang sa atin, patawarin natin sila kasi malimit bunga rin sila ng kanilang nakaraan. Yan rin natutuhan nila sa magulang nila At gayon naman ay huwag nating ibatay ang ating importansya sa ating pamilya lamang, kundi hanapan ito sa ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Higit sa lahat, makilala natin saan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin na nagbigay ng pinakamataas na pagpapahalaga sa atin kahit na tayo ay makasalanan at sumuway sa kanyang mga utos. Ito ang bababasa natin sa Romans 5:8. Sabi doon, ngunit pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan na kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ang Diyos po, mahal tayo kahit tayo nagkakasala, kahit pinaglaanan tayong buhay ng anak niya para maligtas tayo sa kaparusahan ng ating kasalanan.
Kung gusto nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kakaibang magandang plano para sa ating buhay, ay ating pagsisihan ng ating mga kasalanan at isuko natin ating buong pagkatao sa kanyang anak na si Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Ipakakulob niya sa atin ang banal na Espiritu na siyang magkapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, na siya rin magpapatnubay sa atin sa bagong buhay na daan ng Diyos para sa atin.